tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang ating karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho. Buenos días a todos mis amigos. Eso Rancho Miguel Hill. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 19, 2015. Magandang umaga. Good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hindi pa rin natin makakapiling ang ating alkalde ng Himpapawid sa araw na ito. Pero nakausap ko po sa telepono. Kakagaling lang pala sa bakasyon. At sa mga susunod na araw, mga karancho, makakasama natin sa muli. Alam kong nami-miss nyo na si Mayor Fred Lim. Pero don't worry. Baka sinunod niya yung panawagan kasi ng ating pamahalaan na sa bahay na lang muna o di kaya magbakasyon na lang kayo muna sa labas ng Metro Manila. Kung sa bagay, talaga naman pagkakataon para makapagbakasyon. Pero tayo po sa ating trabaho, wala tayong bakasyon, lalo na kapag mayroong mga malalaking events na nagaganap sa ating paligid. Trabaho po tayo, saka na tayo magbabakasyon. Saka na po magbabakasyon ang inyong karancho. Looking forward na rin kami kasi ng aking alaga, si Gardo. Ayun. Yung aking alaga parang tahimik. Anyway, eto po. Masustansya pa rin ang ating magiging ating mga paksa ngayong umagang ito. Naku, isa-isahin po natin ang ilan sa mga pinaka-maiinit na issue sa ating bansa. Sandali lang, nagparamdam. Teka muna, Gardo, muntik ako kinagat ni Gardo. Nakalimutan kong pakainin ata kanina. Hindi, kumain naman ito. Talagang matakaw lang din. May pinagmamanahan. Mana sa amo. Galit sa Jetta. Anyway, yan po si Gardo. Ang Gardog ng bayan, sanggang dikit na kabutihan, kaaway na mortal na mga kawatan. Okay. Sabi po ni President Barack Obama, dapat daw pag-ibayuhin ang pressure. Pressure, hindi blood pressure, kung hindi political pressure. Political, military, o di kaya economic pressure. At panahon na para sa bold steps. Bold steps. Hindi ibig sabihin niya maglalakad ng hubad. Bold steps. Ibig sabihin yung mga hindi pangkaraniwang mga hakbangin para matuldo ka na ang pananakop o militarisasyon ng West Philippine Sea. Ayan, yan ang sabi niya. Sabi ni Barack Obama. Parang matapang din pala ito si Obama. Akala ko dati parang ano ba ito? Yung marami kasi sa Estados Unidos, particular na yung kanilang partido, yung mga Democrats, medyo liberal yan appeasement. Yung appeasement ang kanilang pinaka nature ng kanilang partido. Yun ang kanilang policy, foreign policy, yung appeasement. Ibig sabihin kaibiganin mo lahat. Kung sa bagay, maganda naman talaga kinakaibigan ng lahat, pero kung minsan pag talaga matigas ang ulo, kailangan magpakita rin ng di ba, yung kamay na bakal. Pakita mo rin na siga kayo. Kayo na rin naman ang pinakamalaking bansa. Hindi pinakamalaking bansa, China pala ang pinakamalaki kung pag-uusapan yung populasyon. Pero ibig sabihin, ang yung natitirang
natatanging military superpower sa daigdig, Estados Unidos na lang daw. Ah, Malayong pangalawa na ang Russia. Sinasabi nga nila. Anyway, ano ba, paano natin bibigyan interpretasyon itong panawagan ni President Barack Obama dito sa APEC Summit dito sa ating bansa na dapat daw pag-ibayuhin ang pressure at panahon na para sa bold steps para mahinto na, matuldukan na ang pananakop o militarization ng West Philippine Sea ng China. Diba? Yan ay siguro talagang warning na yan sa China na itong ginagawa nila sa ating mga sa ating karagatan. Yung kanilang inaangkin yung buong karagatan na kasi itong mga construction, yung mga ginagawang mga reef structures ng China dun sa West Philippine Sea, napakalapit na po yan. Napakalapit na yan sa ating mga populasyon, sa ating mga kabayanan. As a matter of fact, sinasabi nila yung tilaok ng manok naririnig na raw doon. Pagkakaalam ko, several hundred nautical miles ang layo niyan dun sa Chinese mainland, dun sa kanilang pinakamalayong isla. Kaya talagang malinaw na pananakop na sa ating, ibig sabihin, nilooban na nila yung ating teritoryo. So, kailangan mahinto yan dahil kasi isipin nyo na lang, paano ba tayo mabubuhay kapag yung buong hukbo, yung buong Navy, pati mga Air Force, dahil kasi gumagawa na ng mga landing strip, yung mga Chinese military dyan sa yung mga istruktura nila sa may yung sa ating lugar, sa Spratly. Malapit dyan sa bayan ng Kalayaan, kung saan si Mayor Jean Bitoonon. Ayan. Binabati natin ang alkalde at saka lahat ng mga matatapang nating kababayan dyan sa bayan ng Kalayaan. Dyan sa, yan ba yung tinatawag nilang Pag-asa Group of Islands? Napakarami pong mga maliliit na isla po niyan dyan sa lugar na yan. Pero meron pong isang bayan, isang town dyan sa lugar na yan kung saan merong alkalde, merong mga barangay officials, at merong mga residente. Ayun. So yan po ang yung mga matatapang na tao na yan na madalas daw nahaharas ng mga Chinese Navy. Yung mga militar na mga China. Pero hindi sila lumilikas. Nandiyan pa rin sila. Kahit na dumadating minsan yung bagyo. Napakaliit po ng town na yan. Isla lang yan. Pero nandyan sila para itayo ang bandera ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayun. Kung ako bibigyan nyo ng pagkakataon, gusto ko dyan ako makapagbakasyon. Napakaganda, white sand. White sand yung beaches. Walang masyadong turista. Minsan kasi nakakaasar pa yung mga turista. Di po ba? Minsan, pag nagbe-beach tayo, maganda. Nag-iisa lang tayo. Meron lang tayong kasama, holding hands while walking in the white sand. Ayun na, maganda. Pero, meron pang di ba sa mga resort ngayon, meron pa yung kung ano-anong mga additional services na kanilang pinoprovide para maging mas exciting yung inyong pagbabakasyon. Pues, kung dito ka sa West Philippine Sea, sa Isla Nalayaan, kung diyan ka magbabakasyon, meron talagang kasamang excitement sa package. Dahil hinahabol-habol pa kayo ng Chinese Navy, tinututukan kayo ng machine gun o di kaya kanyon. Ayan. Anyway, maganda na rin naman. Itong sinabi, hindi ko inaasahan dahil kasi may mga sabi-sabi dati na baka daw hindi buo ang suporta ng Estados Unidos ng Amerika sa ating bansa dahil bagamat tayo ang kanilang traditional ally dito sa rehiyon. Alam niyo po ba na halos sa buong ekonomiya yung number one manufacturer o subcontractor ng mga American companies nasa China na. Baon sa utang ang Amerika sa China. Ayun. So ibig sabihin may pag-alinlangan tayo at ito naman, this is shared by a lot of people na masyadong dikit ang ekonomiya ng US at China. Kung kaya't napapaisip tuloy tayo kung talagang umabot na sa indulto, sino ba talaga susuportahan ng Amerika. Pero dito sa mga sinasabi ngayon ni Barack Obama, palagay ko na himasmasa na rin sila. Na bagamat ang China, malapit nga ang kanilang economic ties, hindi nila ganap na kakampi ang China at ito talaga ang kanilang, as a matter of fact, kalaban talaga nila yan.
unti-unting ginagapang ang kanilang ekonomiya. Ayun. Ayan ang dapat siguro nare-realize na rin yan ni Barack Obama. Bueno, mga karancho, yung mga issue, pag-usapan naman natin yung mga isyung yung malakihan, yung nakaka-apekto sa ating buong bansa. Pero kung gusto nyo makilahok, meron kayong opinion, o di kaya meron kayong mga sumbong na nais nyong iparating sa publiko. Ang ating text line po is 0977-342-1644. Inuulit ko po para sa mga hindi pa nakakasaulo. 0977-342-1644. Meron din po tayong hotline. Yan naman ay 412-0288. That's 412-0288. Time check po tayo mga karancho. Ang oras po natin ngayon, alas 10:15 ng umaga. This time check's brought to you by iQOO. Get cool with iQOO. When you think guitar, think RJ. At RJ Guitar Center, you can get the guitar of your dreams with the branches at Glorieta 2, Robinson's Galleria, Shopwise Cubao, SM North EDSA, SM Mall of Asia, SM Dasmariñas Cavite, SM Rosario Cavite, SM Mega Mall, SM South Mall, SM Fairview, Market, SM City Davao, SM Sucat, and check out our new branches in SM San Mateo, SM Angono, and Isatan Recto. Call our hotline 585-7966 or text 0917-543-9439. Okay, basa-basa naman tayo ng inyong mga text. Gandang araw, Trimedia. Welcome to DZRJ. Yan naman ay mula kay Jaime F. Ibasco. Jaime F. Ibasco, 129 Ignacio Compound, San Quiteria, Caloocan City. Yun. Green it lang tayo ni Mr. Jaime. Ayun. Thank you very much and happy listening to you. Ayun. Okay, pagpatuloy po natin ang ating paksa mamaya. Meron tayong mga makakausap sa linya ng telepono. Ukol sa ilang mga maiinit na issue sa ating bansa ngayon. Anyway, pinag-uusapan pa rin naman natin itong panawagan ni Barack Obama na medyo mas higpitan o magpakita tayo ng konting backbone. Konting backbone dahil nakakainis talaga kung ang mga leader, yung mga namumuno, walang backbone o spineless o duwag. Kahit na papano, magpakita naman tayo ng konting, ano ba tawag doon? Konting political resolve. Ayan. Dito sa nangyayaring pananakop sa atin sa West Philippine Sea at hindi po tayo nag-iisa dyan. Marami po tayong mga bansang kakampi na kapwa natatakot, nababahala dito sa expansion. Walang patumanggang expansion ng China sa ating karagatan. At yan po, Taiwan, Vietnam, pati Malaysia, Indonesia. Bagamat ang Malaysia minsan parang kumbaga matapang lang sila pag alam yata nila na yung bansang yung kanilang kalapit bansa wala pang modernong military. Pero pag kaharap nila China, parang ang babait nitong mga Malaysians. Anyway, mamaya meron tayong balita ukol diyan. At sabi naman ni President Xi Jinping ng China na dapat naman daw pag-ibayuhin ang free trade o malayang pakikipagkalakal sa Asia Pasifiko. Ibig sabihin, inilalayo niya rin yung usapan dun sa APEC, dun sa mga defense issues. Kung hindi dapat daw, pag-usapan lang ang mga usaping pang-ekonomiya, yung free trade. Pero, hindi tayo maaaring lumaban ng patas. Kasi yan po ang pinakapunot dulo kung bakit nagkakaroon ng mga pagpupulong ng mga world leaders katulad ng dito sa APEC dahil kailangan i-level yung playing field. Ibig sabihin, bigyan ng patas na pagkakataon, malaki o maliit na bansa na makilahok sa pandaigdigang ekonomiya nang sa gayon, lahat makapagnegosyo. Lahat makakapagnegosyo, lahat yung kanilang produkto, ma-export nila, lahat makakapag-import naman sila, makakaangkat naman sila ng produkto mula sa ibang bansa ng paborable yung terms. Ibig sabihin, dito sa pakikipaglahok sa APEC, meron dyan mga provision. Unang-una, yung mga taripa o yung mga trade barriers, yung mga hadlang sa malayang pakikipagkalakal, unti-unting nababawasan para maging mas paborable nga sa mga bansa. Bagamat, meron din naman nagsasabi na pag
ganap na tinanggal itong mga trade barriers na ito, yung mga taxes, mga duties, mga tariffs, ito naman ay paborable dun sa mga malalaki at malalakas na ekonomiya katulad ng Estados Unidos or China or siguro Japan, Russia, and other countries na yung kanilang economic might pwede nilang gamitin dahil kasi yung kanilang comparative advantage. Ibig sabihin, meron talaga silang bentahe yung kanilang mga industriya kung ihambing sa mas maliliit at mas mahihirap na bansa. Ngayon, ating pinagdadasal o ating pagdasal na dito sa APEC na ito, kung ano man ang magiging mga desisyon, kung meron man silang magiging desisyon o meron silang mapagkakasunduan, sana yung paborable din para sa isang bansa na yung developing economy katulad ng Republika ng Pilipinas. Okay. Pero, hindi naman pwede, bagamat ang APEC is basically an economic summit, hindi puro ekonomiya ang dapat pinag-uusapan lang dyan. Pati yung, kumbaga, yung seguridad sa rehiyon, partikular na as it applies to us dito sa West Philippine Sea or South China Sea, dapat mapag-usapan din yan dahil meron tayong tinatawag na freedom of navigation. Yan yung paglabas-pasok ng mga barko dyan. Yung mga barko na yan, karamihan dyan, nagdadala na kung ano ng mga cargo, kargamento, na pumupunta sa mga imports at exports ng mga bansa. Pag yan po ay apektado, dahil merong malawakang militarisasyon ang isang bansa katulad ng China, apektado po. That is basically pwede natin sabihin, that is a military issue, pero meron economic, meron political consequences. Dati nga sinasabi nila, yung ekonomiya at yung politika, hindi mo pwedeng i-diborsyo yan. Hindi pwedeng i-diborsyo yan dahil yung mga pangyayari, sabihin natin on the world political or siyempre konektado dyan, yung military issues, decisions na ginagawa ng mga bansa, inevitably, hindi maiiwasan na meron po yung epekto sa pananalapi, sa pakikipagkalakal, at sa pagtakbo ng ekonomiya ng rehiyon. Isipin nyo na lang, ito si Xi Jinping ng China, sinasabi niya, ilayo na lang natin, wag na natin pag-usapan yung mga pang-seguridad, pang-depensa, yung mga military issues dyan sa West Philippine Sea o sa kanyang utak, South China Sea. O sabihin natin, napag-usapan na natin lahat yung mga economic issues na yan at napagkasunduhan na ang gagandang mga kasunduan ukol sa pananalapi, ukol sa mga pagtanggal ng mga kung ano-anong balakid sa malayang pakikipagkalakal. Paano naman kung yung daanan, kumbaga sa atin dito sa loob ng ating bayan, yung farm to market roads, di po ba? Meron tayong tinatawag diyan. Yung daanan ng mga produkto kung kontrolado nila. Kung lahat ng yaman sa ilalim ng dagat, katulad ng natural gas at yung liquid fuel na nasa ating teritoryo, sila sumisipsip. Paano naman ang ating ekonomiya? Di po ba? So, itong malaking kalokohan, katarantaduhan itong sinasabi ni President Xi Jinping na dapat ekonomiya lang o yung mga yung free trade. There can never be free trade pag yung ingress and egress of your ships carrying all that cargo is controlled by one state. Ayan. Simple pong bagay yan. Minsan, yung iba sa ating mga kababayan, sinasabi, bakit pa natin tinatalakay itong mga ganyang issue? Mas maganda yung mga simpleng issue lang ng nagkasaksakan, ng nagkagahasaan. Pero ito po, kailangan sinasaulo din natin dahil bilang mga Pilipino, hindi po pwede lang kung ano sasabihin niya ni Noy Noy. Yun lang, lock, stock, and barrel, lulunukin natin. Dapat makita rin natin kung ano ba yung ating environment para tayo makakagawa ng intelihente at makabuluhang desisyon sa hinaharap, lalo na pagdating ng halalan. Malapit na po yan. So, sa kanilang pagkakampanya ng mga leader natin, yan ang mga bagay na dapat itatanong natin sa kanila. Ano ba ang inyong foreign policy? Ano ba ang inyong military policy? Ano ba ang inyong policy kung pag-uusapan natin ay ang ekonomiya? At hindi lang yung ating ekonomiya sa ating bansa, kung hindi, paano? Ano ang koneksyon ng ating ekonomiya? Paano nyo nakikita ang ating ugnayan sa mga labas na ekonomiya? Ayun. Anyway, babasahin ko ang text naman ng ating suki na si Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila. Sabi naman ni Donald,
patunay lang na si President Obama ay may buto sa gulugod. O ika nga, ay may liderato na dapat ang bawat mamamayan ay magbigay ng tamang pagmamalasakit. Ang problema lang itong rehime na ito ay magaling lang din sa salita o gawa at magiging sa panunumbat na walang kwenta. Kung matitino lang talaga ang karamihan sa mga leader dito, hindi mawawasak itong bayan nating hinahati ng mga dayuhan at ginagahasa ng mga walang hiyang leader. Maraming salamat po. Nagmamahal, Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila. Thank you, Donald. Palagay ko itong sinasabi ni Donald na panunumbat. Ito yung pinatutungkulan niya. Baka lang itong speech daw ni Pangulong Noynoy Aquino, na yung kanyang speech daw sa harap ng mga world leaders, unang-una, masyado raw pagbubuhat ng sariling bangko, pagkatapos binanatan na naman ng binanatan si Gloria. So lahat ng mga magagandang nangyari sa labis na 5 taon, siyang may kagagawa, pero lahat ng pangit, kasalanan pa rin ni Gloria. Pati siguro yung traffic na grumabe, hindi po ba? Sa loob ng sagutin niyo ako. Sa loob ng 5 taong nagdaan, hindi ba grumabe ang ating traffic? Ay hindi, yan traffic na yan is more than an inconvenience for the motorist. Hindi lamang yan sakit ng ulo para sa ating mga pangkaraniwang motorista. Meron pong katuwang yan na loss of business opportunity. Sinasabi nga nila parang billion daw sa isang araw ang loss of business opportunity. Mahirap pong i-compute, ikalkula ang loss of business opportunity dahil hindi nga natuloy yung pagkakataon na makapagnegosyo o kumita. So, yan po ay ini-extrapolate ng mga economists. Ginagamitan nila ng kung ano-anong mga formula. Pero yun ang sinasabi na umaabot daw ng bilyong piso ang nawawala sa ating ekonomiya araw-araw, every weekday, dahil sa traffic kung nakikita natin. So, sa bagay, itong mga lumipas na araw, hindi traffic. Dahil kasi ginawan talaga nila ng paraan para nung isang araw, sumobra ang traffic na natakot nang lumabas ang ating mga kababayan sa kanilang mga bahay para wag na lang madamay dyan sa traffic na yan. Ayun. Ay, nako. Tapos tayo pa rin may kasalanan. Ano po? Tayo raw ay tayo ang may kasalanan kung bakit tayo na traffic dahil lumabas pa raw tayo sa ating mga kabahayan. Tama ba 'yun? Sisihin pa yung ating mga kababayan dahil sa siyempre hindi naman po kahit na dineklarang holiday para sa ilang mga opisina, hindi po 'yan hindi po 'yan all inclusive. Marami pang manggagawa. Maraming mga professional, particular na yung mga may negosyo o nagninegosyo na parang pa lang yung small, hindi na pala small, micro, small, and medium scale enterprises. So, hindi po pwede mag-day off yan, lalo na kung weekday. Hindi po kasi pag yung mga inihinto mo, hindi makalabas ng bahay, hindi makapagtrabaho, baka sa susunod na araw, diskaril na ang kanilang mga kabuhayan. Ayan. Yan naman ang ating mga pagpuna lang dito sa pamahalaan, sa mga pinagagagawa. Okay. Napapag-usapan na rin naman natin ang ating mga kalapit bansa. Iyon naman ang pinaka-tema ng di ba, ng APEC, yung mga bansa na kahit papaano nakatali sa isa't isa ang kanilang ekonomiya, dapat magtulungan para sila dahil konektado sila, sama-sama silang aasenso o usad. Kaya wake up call naman para kay Malaysian Prime Minister Najib Razak ang naging pagpugot sa ulo sa isang Malaysian national na binihag ng Abu Sayyaf sa Sulu. Nakalulungkot po yan. That's very sad, tragic, at nakahihiya para sa ating bansa. Pero kung titingnan nyo,
itong mga yung naging pakikialam ng Malaysia dito sa mga peace talk, sa mga rebelding grupo sa Mindanao, talaga namang kitang-kita na kumikiling sila dito sa mga taong ito. Ayan, parang ahas pala yan. Ha? Walang sinasanto, pati yung mga citizens ng mga bansang sympathetic sa kanila o yung tumutulong sa kanila, ayan, pag hindi nakukuha yung kanilang gusto, pugot ang ulo. Walang diferensya dito sa mga ISIS. Ayun. Oras na para magkaroon ng pagbabago. Oras na para tuldukan ang terorismo at itong mga masasamang gawain ng mga itong mga taong ito. Kaya wag na po natin hinihinto yung ating militar tsaka pulisya pag nagkakampanya. Let's set them free, unleash them para matapos na. Sana matapos na itong problemang ito. At oras na rin naman para mag-time check ulit. Ang oras po natin ngayon, alas 10:30 ng umaga. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 7 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataforma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ikaw ba ay nakikinig sa DZRJ 810 araw-araw? Pwes, eto na ang isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text sa inyong greetings sa mensahe sa 0917-798-8910. Huwag kalimutang ilagay ang inyong pong pangalan, address, at magkaroon ng chance manalo ng isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo mula sa himpilan ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Corporation. Ayun. Okay. Sana tayo din sa ating bansa, mga karancho, ay gumagawa rin tayo ng mga hakbangin para ipakita natin ang suporta. Doon naman sa mga ating mga kababayan na napeperwisyo nito mga terorismo tsaka kung ano-anong mga abuso na ginagawa nito mga grupong gaya ng Abu Sayyaf o MILF. Tingnan nyo po sa Pransya, 5,500 na Twitter accounts ng ISIS. Alam niyo po ba itong ISIS ay yung Islamic State, mga terorista, meron pang Twitter account. Ayun, ganun siguro sila nakakapag-communicate yung kanilang mga terrorist cells. Inatake at isinara, binagsak ng mga hackers. Siguro itong mga hackers na ito, mga Pranses yung iba dito, pero yung iba, dahil kasi alam niyo naman po ng yung internet, international po yan. Kaya meron din sigurong mga kakampi ito mula sa ibang bansa. Ito po yung storya. Kinumpirma ng grupong Anonymous. Kaya anonymous sila. Hindi nila ibinubunyag ang kanilang pagkatao dahil baka balikan sila ng mga terorista. Nasa pamamagitan ng kanilang tweet, isang araw matapos, nung isang araw pa ito sinimulan, ilunsad ang kanilang hashtag #OParis campaign na ang pinakalayon ay i-shut down o ibagsak ang lahat ng ginagamit na social media accounts ng terrorist group na ISIS. Hindi naman nagbigay ng detalye ang Anonymous kung paano nila napabagsak ang nasabing accounts, no? Pero naiintindihan po natin, mga hackers yan. So pinasok nila yung sistema netong ISIS at binagsak nila para hindi lamang to show sympathy dun sa mga napatay. 129 po ang napatay. At least that was yung bilang kahapon. Baka nadagdagan pa yun dahil mahigit 300 ang sugatan. So, ang ginawa nila, hinak nila yung 5,500. Tingnan nyo, gaano kabilis nila na-hack. Talaga nakakatakot na yung ngayon. Kahit nakakala mo, gaano ka-secure yung mga email mo, tsaka kung ano-ano mga personal accounts mo sa internet, nahahack pala ng mga magagaling na hacker.
tingnan nyo, ilang araw pa lang yung Paris attacks. 5,500 na Twitter accounts at mga ibang social media accounts netong grupong ISIS, nahack na netong grupong Anonymous. So yan po, nagpapakita. At message din po yan sa atin, wake up call din yan sa atin, na yung mga masyadong maseselan at mga personal na mga detalye ukol sa ating sarili at ukol sa ating pamilya, wag po natin inilalagay dyan sa mga cloud o dyan sa ating mga email accounts o dun sa ating mga kung ano-ano pang social media accounts at personal accounts sa internet. So yung mga pribado, atin-atin na lamang po yun. Lalo na yung mga litrato Pero nalilihis po tayo ng topic. Pinag-uusapan po natin, believe tayo dito sa grupong Anonymous. At sila, yung hindi siguro magawa ng mga gobyerno. Kasi ito, puro mga civilian ito baka mga karamihan dito, mga kabataan pa. Yung mga magagaling sa computer, di po ba? Mga bata. Parang wala pa ako nakikitang mga kaedad ko na talagang magaling na hacker lalo na yung mga medyo inuuba na. Yung typewriter generation. Okay. Ngayon, puro touchscreen na. Anyway, magaling dyan yung mga bata. So, siguro, nagtulong-tulungan sila para ibagsak ang Twitter accounts ng ISIS. Kaya saludo tayo dyan. At least ngayon, kahit na papano, yung communication network netong mga terrorist groups, syempre, apektado yan. Dahil, hindi naman yan nakakatawag-tawag lang. Dahil baka monitored na rin sila. Syempre, lalo na ngayon, yung Interpol, yung mga international police at saka yung mga yung mga intelligence agencies ng iba-ibang bansa talagang hinahunting na sila. Kaya ang madalas ginagamit niyan talaga yung internet. Kasi sa internet minsan pag coded yung inyong mga message, hindi batid, hindi naiintindihan. So baka akala nila simpleng mga palitan lang ng impormasyon to, hindi pala. Ayun. Pero ngayon, naputol na itong pagdaloy ng impormasyon na ito dahil salamat sa grupong Anonymous. Ayan. Dagdag sakit ng ulo na yan para kung sino man ang gusto pang dagdagan yung terrorist attacks. Ayun. Dapat ganyan din tayo dito sa ating bansa. Wag yung minsan pag nababasa natin sa mga pahayagan o hindi kaya napapanood natin sa telebisyon, merong mga sinasakta, merong mga kinikidnap, merong mga pinapatay. Itong mga grupong ito, itong mga terrorist groups na ito, nakakaawa, naaawa tayo, pinapanood natin. O pag nag-viral sa internet. Pero okay lang. Hindi naman wala tayong ginagawa as a country para ipakita yung ating patriotism at ang ating pakikimay at pakikiisa dun sa mga biktima ng terorismo. Kaya tayo po dito sa ating bansa, imbis na puro reklamo tayo, gayahin naman natin in a way. Itong Anonymous, meron din naman, marami rin naman mga matatalinong Pilipino na wala sa gobyerno at gawin natin, makiisa naman tayo. Bagamat sinasabi ko, at alam nyo po yan, hindi naman ako fan ng ating pamahalaan ngayon, ng administrasyon ngayon, pero pag ang kalaban natin, yung kalabang panlabas, katulad ng yung China, saka yung mga terrorist groups, na alam naman natin, bagamat meron sila mga local component, naman yan, sanga-sangayan ng international terrorist networks, ay isang boses tayo, isang bansa, para supilin, para ihinto yung mga yan. Ayun. Yun lang naman, ang ating, sa English, 2 cents worth sa mga isyong yan. Tingnan po natin kung paano tayo kung paano, ang magagawa natin, kung sino-sino ang ating makakatulong para maipaglaban naman natin at ipakita natin ang ating pagkondena dito sa mga terorista na walang awang pumapatay ng mga inosenteng tao. Kasi pinapatay nila lagi inosente. Hindi naman sila makalapit talaga. Madalas hindi nila magalaw yung mga sundalo, yung mga pulis kasi gagantihan sila. Duwag. Ayun, hahanap ng yung mga helpless victims. Yan, yung mga nanonood ng mga soccer game. Ayun, nanonood ng concert, yun ang titirahin nila. Matapang ba yan? Yan po ang masasabi ni Gardo tungkol dito sa mga teroristang ito. Ayan.
Mabalik naman po tayo sa ating paksa tungkol sa APEC, pero bukas pa rin ang ating linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Sa 0977-342-1644 ang ating text line, 0977-342-1644. Kung pwede lang, isama nyo yung inyong first name at kung taga saan kayo para alam naman namin na kayong totoo. Pero kung pwede rin kayong tumawag. Kung gusto nyo naman tumawag, meron din tayong hotline yan ng 412-0288. That's 412-0288 para naman sa inyong mga voice calls, sa lahat ng mga inyong concerns, bukas na bukas ang ating linya. Ayun. Pwede rin magpabati ng happy birthday o happy anniv. Kung ito'y kaarawan nyo, kaarawan ng mahal nyo sa buhay, o di kaya special day, yung mga kahit mansari daw. Alam nyo ba, na higit pa sa 10 bilyong piso ang gasto sa APEC. Ito naman ang pagbubunyag ng dating National Treasurer. At hindi kasi more, labis sa 10 billion ang gastos ng bansa para dito sa APEC Economic Leaders Meeting. Ito naman ay ayon kay National Treasurer at kasalukuyang profesoran si Leonor Briones. Sinabi ni Briones, pinaliwanag niya na higit pa sa ikinumpisal o itinaya ng gobyerno ang paggasta ang aktual na cost netong APEC Summit. Maliban kasi anya sa mga ginastos para sa paghahanda para sa APEC, posible anyang humingi pa ng tax rebate. Tax rebate ang mga airline company na nagkansela ng kanilang mga biyahe upang bigyan daan ng pagpupulong. Kasi hindi naman pwedeng TY lamang yan. Hindi porkit gobyerno ka, sabihin mo, at walang opisina ngayon, walang magtatrabaho. Walang maghahanap buhay ngayon. Hindi pwedeng ganun lang yun. Pwede kayong kasuhan ng mga kumpanya na naantala, o naagrabyado, o nadiskaril ang kanilang pagninegosyo dahil dito sa pinilit na idaos ito sa Metro Manila, sa halip na ginawa sa mga lugar katulad ng Clark. Diyan dati ginawa yan, sa former military bases. Pwede rin naman sanang ginawa yan sa Camp John Hay sa Baguio. Itong mga to sinasabi ko naman, particular na dito sa sa Clark or even Subic, yan ay former military bases. From a security standpoint, napakadaling i-secure yan dahil base military yan dati. So yung pagkaka-layout dyan, inuulit-ulit natin, very conducive to securing. Ngayon, kung pag-uusapan yung mga facilities yan sa Clark or even Subic, meron ba tayong convention center dyan? Check. Meron ba tayong mga hotels dyan? Check. Meron ba mga restaurant dyan? Check. Meron ba mga resorts dyan? Mga bahay aliwan? Hindi naman yung panandaliang aliw, no? Pero yung mga bahay aliwan, mga entertainment areas, mga Okay. Pinilit lang talaga na sa NAIA Ninoy Aquino International Airport lumapag at hindi dun sa Diosdado Macapagal International Airport. Anyway, ito po, meron tayong caller, si Mr. Joel Alisus. Ano ba, tama ba to? Mr. Joel Alisus ng Novaliches. Mr. Joel, magandang umaga sa inyo. Live po kayo dito sa Katapat at Karancho. Magandang umaga po. Ako po yung tumawag ulit kahapon po. Okay, Alikos, sige po. Alikos po, opo, Alikos. Alikos, tama. Opo. Alikos po, ayan. Pagkakasulat lang po dito. Alikos, okay. Mr. Joel. Ang comment ko lang po kasi, tungkol po doon sa, nagpasalamat din ako sa, sa mga anonymous dapat mayroon din yan sa mga, sa mga tawag nito. Mga Abu Sayyaf, kung mayroon din man silang internet na ganyan, mayroon din dapat yan sa mga ganyan. Ayun. I-hack na lang dapat yung mga Chinese komunista, ganon. Mga komunista siyempre, kalaban. Mga kalaban, i-hack na lang lahat yan para hindi na sila makapanggulo, hindi na rin sila makapangpatay. Hindi, kasi yan ang ginagamit nilang communication Kasi hindi naman sila pwedeng mag-communicate doon sa legal na paraan. Dahil siyempre masasagap ng mga intelligence yan, mga CIA. O sa atin, yung NICA. Diba? Meron tayong mga intelligence agencies. Kaya, dapat nga po. Pero pag yung mga email yan, paano mo naman paano mo makukontrola yan? Pag hinak yan, di putol yung kanilang komunikasyon. Dapat nga po lahat
dapat nga po lahat maputol, masawata po lahat ng mga yan eh. Oo. Kaya, Kawa- dagdag, opo. Kawawa naman, mantakin mo yung isang Malaysian. Ang Malaysia, alam naman natin, laging kampi Opo, ito. napuputan po ng ulo. Laging kampi ito dun sa mga rebelde dito sa ating bansa. Dati nga, nung panahon ni Presidente Marcos, dahil matigas yung gobyerno dati, hindi sila pinapayagan dito. Napapatay sila dito. Tinetraining sa Malaysia. Yung mga MNLF pa yun dati. O yan. Opo. Ano na pala nila? Di pinupugutan sila. Oras na talaga para magkaroon tayo ng pagbabago kung sa ating foreign policy. At ano, Mang Joel, huwag kayo alis. Dahil oras na rin para tayo mag-time check. Ang oras po natin ngayon ay 10:45 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ano ba ito? Dapat nalaga to. Ayun. Joel, Opo. pinapagalitan ka ata ng misis mo. Naririnig Hindi po. niya sa bag. Yung anak ko po yun. Yung anak niyo. Opo. Opo. Sige po, anong tawag nito? Yes, sir. Dapat nga po sa mga sa mga tawag nito. Tulad nung sa mga kalaban natin po, mga MILF dapat tama na po yan. Saka yung mga nag-i-internet ng ganun, papasalamat ako sa mga anonymous na nahack nila yung ganyan. Opo. Opo. Napag-usapan pala natin, Joel, kahapon, yung pagbibigay ng karagdagang oportunidad para doon sa ating mga kababayan, sa ating mga karansyo na may kapansanan. Dapat siguro nga, sa mga susunod na pagpupulong, kahit na hindi APEC, pero nagkikita-kita rin naman itong mga leaders na ito. Hindi kayo, nagkakatawagan din yan. Dapat din sa kayo, yung komunidad ng ating mga kababayan na meron special needs, magbuklod-buklod din kayo para isulong nyo yung mga ganyang agenda. Bakit hindi kayo magtayo ng inyong party list organization para magkaroon ng boses yung ano? Kasi hindi naman dahil ikaw ay disabled. In your case, di ba, medyo may kapansanan kayo sa mata, di ba? Bulag. Ika nga. Pero hindi naman ibig sabihin na accepted kayo sa pagbabayad ng mga bills. Kuryente, tubig, ha? Pambili ng bigas, pangkupa. So, kailangan din talaga na yung kabuhayan ng mga taong merong merong mga espesyal na mga pangangailangan o yung mga disabled mabigyan protection din, di ba? At ang makapagsusulong ng interes nyo unang-una kayo. Kasi pag nakita naman ng mga politiko, alam nyo naman yung politiko sensitibo yun eh. Pag nakita nila na ito, nag-iingay itong sektor na ito, butante rin yan. So, at marami rin yan. Kung pagsusuma-sumahin mo, yung mga bulag, bingi, yung mga may pilay sa ano. O di kaya, napakalaki rin yan. Baka 100,000 rin yan sa ating bansa. Ang may aambag niyan sa boto. Kaya pwede rin kayo, kung ako magtatayo ako ng mga party list organization para merong special na protection. Sa ibang bansa, lahat talaga, hindi kasi sapat yung kasi marami tayong mga bureaucratic tsaka yung mga pakitang tao na mga bagay katulad ng sa papasok sa mga restaurant, di ba? Tsaka malls meron na yung for the disabled, yung rampa. Parang maganda na meron tayong pakialam sa ating disabled na mga kababayan, pero kulang po yun eh. Ang nakikita ko kulang, kailangan mga agapay pang ekonomiya, pang kabuhayan, pansikmura. Hindi pwede yung mga pakitan tao lang. Opo. Saka ang isa pa nga po Kuya Miguel. Opo. Ang isa pa nga po ang inireklamo ko po. Sana nga po yung pinagpatuloy ng DSWD na tugtugan namin sa MRT, LRT, bawat station dapat. Ipagpatuloy naman nila dapat yun. Nakakatulong na po sa amin yun. Kasi nung nagkaroon po kami ng tugtugan, lahat po ng mga kabulagan po kumikita. Hindi katulad po ngayon na sa mga nagmamasahe, na katulad ng mga iba dyan, minsan umuwi sila. Sa MRT ba yan yung tugtugan na yan? Sinasabi mo sa MRT? Opo, sa MRT po dati. Tawagan natin si Roman Buenafe. Kilala ko yung mamang yan, yung general manager ng MRT ngayon, si Roman Buenafe. At, sana nga po maipagpatuloy po nila yan kasi lahat naman po ng mga kabulagan po kumikita naman po. So, at saka
ikaw ba marunong ka maglaro ng instrumento? Ano bang instrumento mo? Opo, marunong po ako mag-instrumento, silindron, bandurya, at kung ano-ano pa. Opo. Magkano naman ang kita nyo kada araw sa ganyang mga ano nyo? Minsan kumikita po kami ng 700 araw-araw. Malaki na yun. Malaki pa ata kinikita mo sa akin, pare ko eh. Ngayon nga po, kung ano nga lang po, sinasabi nga nila, kung mamamalimos ka, pagagalitan ka. Ay, wag yung limos. Mamamalimos ka, pagagalitan. Oo. Kaya nga hindi nga po ako namamalimos eh. Ayun. Yun nga po Kaya yung pinagpatuloy ng DSWD, dapat ipagpatuloy po nila yun, yung sa amin, na pinagmitingan noon. Sandali lang ha. Pigilin lang kita, Joel. Ito bang itong yung sinasabi niyo naglalaro kayong instrumento dito sa MRT. Linawin natin MRT hindi LRT. Grupo kayo. Dati po, grupo. Ngayon nagkahiwa-hiwalay. May contact ka pa ba dun sa ibang mga bandmates mo? Mayroon po yung Hindi. Kasi alam mo, kaya ako tinatanong, dahil itong general manager, itong GM ng MRT, si Roman Buenafe, personal kong kilala yan. Talagang maayos naman na tao yan na nabigyan lang ng napakahirap na trabaho. Ang pinakamahirap na trabaho ata. Dahil medyo bago-bago lang yan eh. Kung hindi ako nagkakamali, 2000, itong taon lang na ito, naibato, naipukol dyan sa trabahong yan. So talagang minana niya lang yung kanyang trabaho. Pero tingnan naman natin kung matawagan siya sa mga susunod na araw. Kasi ngayon medyo mahirap na rin tawagan dahil mukhang pinuputakti na siya ng mga tawag. Pero dati kaibigan natin yan sa ating sport. Kasi gusto ko po talagang maipagpatuloy po yan kaysa sa pagmamasahe po ngayon na talagang minsan nakakauwi po ako ng pera, kaya lang minsan wala talaga. Taga Novaliches kayo, di ba? Opo. Taga Bali, ang nasasakupan na nitong Novaliches na ito, yung Liano, Caloocan, ganoon po. Pero maganda yan kasi, alam mo, dyan bukod sa traffic sa EDSA, sa loob ng MRT, traffic na rin dahil kasi maraming mga tao, siyempre sumasakay. Kaya yung, para siguro pampalamig ng ulo, dapat nga meron nagbabandurya dyan di ba? Tsaka, baka pwede yung mga masamasahe services din para magkaroon naman ng something positive. Matatamo mula diyan sa problema natin sa mass transportation, di po ba? Opo. Mas maganda kung imbis na nag-aantay ka lang, tingin ka ng tingin sa iyong orasan, o di kaya text ka lang ng text, baka madukutan ka pa. Kasi tatanga-tanga yung mga di ba? Kakaintay, tatanga-tanga, nadukutan. Mas maganda siguro nakikinig tayo dun sa mga music. Yung katabi ko nga po, sa bus, nalas-lasan ng bag Ganun. Papunta po ako ng top O yung masama-sahe, nakaka-relax din yan. Opo, Basta meron lang meron lang medyo hiwalay na quarters para yung medyo may konting privacy naman, di po ba? Magandang idea yan Magandang idea yan. Paano kailangan natin? Tingnan natin kung ang ating mga leader ay bukas pa. Yung mga hindi kagaya nito, yung pamunuan ng MRT, tingnan natin kung sila. Kung bukas pa ang kanilang isipan sa mga panukala, mga mungkahi ng mga mananakay. Tayo. Lahat naman tayo nag-MRT. Opo. Sana nga po yun po ang panawagan ko na sana po may pagpatuloy po yung yung simula ng DSWD para sa amin nang para maging karagdagan po ng kita namin po. Kasi kung minsan talagang umuuwi po kaming luhaan po talaga. Luhaan? Opo. Paano mo na itatawid naman ang iyong mga anak? Minsan nag-home service, kung saan-saan. So in other words, Joel, hindi ka naman hindi ka umaasa sa ibang tao, kayo talagang mag-asawa ang nagtataguyod sa inyong mga anak. Opo. Nakakapag-aral naman sila. Nakakapag-aral naman po sila. Okay. Iwan mo lang yung iyong contact number dun sa aming staff. Meron kang tinawagan para makausap ako. Itong yung ating staff, para tingnan natin kung anong magagawa natin. Tatawag tayo diyan. Magandang idea yan yan sa MRT, yung may nagbabandurya. Di ba, alam niyo yun, di ba yung yung maliit na gitara ng Pilipino? Tama ba yun? Opo, bandurya. Bandurya, ayun. Opo. Ganun ba style nyo? Ganun ba genre nyo? O ang genre nyo parang Lloyd Umali at Ima Castro na yung contemporary?
Opo, yun po yung style namin. Kung minsan, nagsisilindron po ako, nakalagay sa silyo ng gitara, yung gano'n. Ayun. Tapos nagigitara po ako, may silindron, gano'n. Napakaganda naman yan. Magandang idea yan. Ano natin, huwag kang mag-alala. Hindi natin alam kung kakagatin. No? Pero maibulong lang natin dito kay Mr. Buenafet sa yung liderato ng MRT para meron naman sila ma-reintroduce. Kasi hindi maganda yun. Kailan pa nahinto yan? Matagal na po itong nahinto eh. Nung magmula nung nagkawatak-watak kami nung nahinto. Mga anong taon? Mga anong taon? Mga, ano po yata ito, siguro mga 2002 yata o 2004, ganun, na nahinto. Mga 10 taon na, mahigit, ganun. Opo. Ayun. Iba pa nga gobyerno nun. Okay. Iba pa. Pero kay ano pa po yun, kay Arroyo pa po nun. Ayun, oo. Ayun na nga. Yun. Kaya ang panawagan ko talaga, na sana po may pagpatuloy po yun. Dahil, at saka ang isa pa, mabigyan naman po kami ng pamamalakad sa mga ganyan. Kung sino man po yung mga nakikinig dyan, mabigyan po kami ng kaunting tulong para sa papalapit ng Pasko. Yun lang po. At saka, ibibigay ko po yung number. Hindi, ibigay nyo lang. Tingnan natin kung ano magagawa natin. No promises, Joel. Pero titingnan natin. Tatawag tayo sa kanila. Tingnan natin kung mabibigyan natin ng ano yan. Dahil initiative din nila yan eh. Sila rin ang magpapahintulot sa inyo o hindi magpapahintulot sa inyo makapagmusika, makapaglaro sa kanilang. Paano ba binabayaran ba kayo dati ng MRTC, ng pamunuan ng MRT o donasyon lamang mula dun sa mga nakikinig? Donation lang po 'yun sa mga donation box ganun. Napupuno naman. Napupuno naman. So kumikita ikaw dati kumikita ka 700 pesos a day noong 2004 money. Opo. Hindi masama yun. Pantay-pantay po yun. Pati yung ride mayroon din po. Okay. So pinaghati, di libo-libo rin ang kinikita nyo sa maghapon. Opo. Sa bagay, tens of thousands of Filipinos ang pumupunta dyan sa gumagamit ng MRT, no? Kahit na tagliliw, wala na naman yata naglalaglag ng piso. 5 piso na pinakamaliit ngayon eh. Mahirap na makatagpo ng piso ngayon. Parang pinambabato na lang sa ulo ng mga politiko. Anyway. Ayun. Yung sinabi ko, titingnan natin. Tatawag tayo diyan sa pamunuan ng MRT at kung sakali maging positibo ang aming pag-uusap, kukontakin kita. Opo. Sige po, maraming salamat po. Iwan mo lang yung cell number mo kung meron kayong landline number o email address para makontak ka ng ating staff. Yung cellphone number ko lang po. Iiwan ko po sa staff. Doon sa staff natin si Tala. Yung magandang babae dyan. Pakibigay na lang po yung phone sa staff natin po. Okay. Itong ginagamit mong phone, di ba? Opo, ito po. Ito po yung PLDT po. PLDT SIM card po. Sige. Thank you. Thank you, Joel. God bless po. Okay. Ubus na po ang ating oras. Alam niyo, meron pa ako mga ilang issues na tatalakayin sana tungkol dito sa APEC. Tungkol dun sa, yung sinasabi nga ni Professor Briones na hindi lang 10 billion ang actual cost dito. In fact, itong Philippine Airlines, sinasabi nila mahigit $18 million o katumbas ng mahigit 800 million pesos ang losses nila. Hindi pa pinaliwanag sa akin kung actual losses or losses of business opportunity, pero it's a loss nonetheless dahil dito sa APEC Summit na ito. Ayan po ang cost naman sa ating ekonomiya. Pag-uusapan po natin yan bukas at sa mga susunod na araw. Tingnan muna natin kung paano magsasara itong APEC na to pagkatapos sumasumahin natin ang naging tulong o mga hindi nagawa para sa ating bansa. At dito naman po nagtatapos ang ating programa. Katapat at Karancho ngayong araw na ito. Naku, pus na boses ni Karancho. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. 8 Media Pro Incorporated. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated.